Hi mga Lodi, mag-uumpisa ang bago nating storya sa isang magandang bahay na pagmamay-ari ng ating bida. Habang nasa harap ng kanyang computer at napapalibutan ng magaganda niyang mga sasakyan ay sinabi nito sa kanyang sarili na sobrang sarap talaga ng kanyang buhay. Kaya ito masaya ay nakuha na niya ang pinapangarap niyang golden armor na nag-iisa lamang daw sa buong server. Dahil alam niya sa kanyang sarili na wala na talagang makakatalo sa kanya sa kanilang laro ay bigla na lang itong natawa ng napakalakas. Dahil doon ay nawala ito sa kanyang balanse kaya nasobrahan ito sa pagsandal at nadulas sa lapag. Nang hinayang naman ito nung nakita niya na merong basag ang kanyang limited edition na telepono sa sahig. Pero, bigla na lang itong natawa at sinabi na ayos lang naman ito dahil pwede naman daw siyang bumuli na lang ulit ng isa pa. Natigil naman ito sa kanyang sinasabi dahil naramdaman niya na nag-vibrate ang kanyang cellphone. Nung kinuha niya ang sirang telepono sa lapag ay nakita nito na ang nag-text pala sa kanya ay ang heart heater at sinasabi nito sa kanya na kailangan na nitong bayaran ang kanyang utang. Dahil doon ay makikita natin na naging seryoso bigla ang mukha ng ating bida. Kaya, tumayo na agad ito para gawa ng paraan ang problema niyang iyon. Naglakad ito papunta sa kanyang kama at sinabi na oras na naman para gumawa ng napakaraming pera. Pagkahigi niya doon ay inisip nito na maswerte talaga siya dahil meron isang gaming app na pwedeng laruin sa kanilang panaginip. Ang tawag sa larong yun ay Lucid Adventure at ang pinapakita dito ay gumagana ang app na yun pag natutulog ang isang tao habang nakikinig siya sa application. Pagkapasok nito sa loob ng laro ay pinakita agad ng system na nag-login na sa Western Kingdom ang rank number 1 na si Hardcore Level ang Warrior. Pagdaan nito sa maraming tao ay makikita natin na nagbulungan agad ang mga ito. Madami pala ang galit dito dahil sa sama ng kanyang ugali dahil merong nagsasabi doon na nagnanakaw daw siya ng quest, nang lalast hit ng mga mobs na mamamatay na, at ginagawa ang lahat para sa kanya mapunta ang mga loot. Hindi naman ito alam ni Hardcore dahil ang iniisip lamang nito ay pinagtitinginan siya ng mga tao dahil sa bago niyang armor. Kaya, natatawa itong tumakbo sa gitna ng lahat at sinabi na mamatay sila sa inggit. Bigla naman itong napatigil dahil meron isang bata sa kanyang harapan na merong mababang level at nanghihingi ito ng 10 gold sa ating bida. Hindi naman makapaniwala ang lahat ng player doon dahil mukhang bago lang daw ito at dahil nanghingi pa ito ng pera kay Hardcore. Inisip naman agad ng ating bida kung ano ang kanyang gagawin at kung bibigyan ba nito ng 10 gold ang bagong player na yon. Nagulat ang lahat ng nandoon nung nakita nila na kinakapa ni Hardcore ang kanyang bulsa na para bang humahanap ng pera. Bigla na lang nitong nilabas ang 1,000 gold kaya lumapit agad sa kanya ang bata para kunin ito at magpasalamat. Pero, bigla na lang nitong sinuntok ng malakas sa mukha ang bata at sinabi na ang pinakaayaw daw nito ay ang mga noob na player na namam-alamos lamang ng pera. Dahil namatay ang karakter na yun ay lumabas agad ang NPC guard dahil ng PK ang ating bida. Habang sinasabi nito na kailangan niyang arestuhin ang red player ay bigla na lang inabot sa kanya ni Hardcore ang 1,000 gold. Masaya itong tinanggap ng guard kaya hindi na naman natuwa sa kanya ang ibang mga player dahil nakita nila na kaya lang nitong suhulan ang kahit na sino. Pagkatapos noon ay tumuloy na ito sa masaya niyang pagtakbo paalis sa lugar na iyon. Makalipas lamang ang ilang sandali ay makikita natin na dumating na ito sa isang bahay sa ibang parte ng mundong iyon. Maririnig doon na sinasabi ng may-ari sa ating bida na ang huling inutang nito sa kanya ay $20,000. Ang nagsasalitang ito pala ay ang private moneylender na si Heart Heater at dinagdag pa nito na wala naman siguro itong problema sa pinakamalakas na player dahil isang SS level na quest lamang ang kailangan niya para mabayaran nito agad ang kanyang utang. Pagkatapos itong sabihin ng lalaki ay sinabi na nito sa kanyang assistant na si Rim na dalhin na niya ang kape at ang dokumento kay Mr. Hardcore. Tinanong na rin ito kung nagustuhan naman ba niya ang kanyang bagong armor na binili niya gamit ang hiniram nitong pera. Nung sinabi sa kanya ng ating bida na sobrang sulit ang kanyang binayad ay pinaalala sa kanya ni Heart Heater na ang pinakaayaw niya ay ang mga tao na hindi marunong magbayad sa kanya ng kanilang mga utang. Sinabi nito na deep end sa laki ng utang ang kanyang parusa pero ang mga ibang hindi nagbabayad sa kanya ay isang daliri ang kapalit.
Hindi naman natakot doon ang ating bida kaya sinabi nito kay Hart na ibigay na lang nito sa kanya ang quest. Bago ito ibigay sa kanya ng lalaki ay sinabi nito na kailangan muna niyang pirmahan ang isang kontrata dahil lagi na lang siyang nahuhuli sa pagbabayad ng mga utang. Kaya, sinabi na nito kay Reem na dahil na rin agad niya ang kontrata kay Mr. Hardcore. Pagkatapos niya itong kuhanin ay inabot agad niya ito sa ating bida at sinabi nito na pwede niya muna itong basahin. Hindi naman na ito ginawa ni Hardcore at sinabi na lang kay Hart na hindi na nito kailangang mag-alala. Siya daw ang pinakamagaling at pinakamalakas na player sa kanilang server na si Hardcore Level ang Warrior. Kaya, ibigay na lang daw nito sa kanya ang kanyang quest para matapos na agad niya ito at mabayaran na ang kanyang utang para hindi na siya nito kulitin pa. Dahil doon ay pinaliwanag na agad sa kanya ni Hart na ang reward ng SS level quest na yun ay 40 million gold o $20,000 sa totoo nilang pera. Lumipat naman agad ang ating storya sa lugar ng quest at sinabi dito na hindi makapag-trade ang Cobalt Castle sa ibang lugar dahil sa isang malaking python na bigla na lang lumabas malapit doon. Nagulat naman ang ating bida dahil bago pa ito makagalaw ay mabilis nang sumugod papunta sa kanya ang napakalaking python. Pagkasubo nito kay Hardcore ay sinabi nito sa kanya na wala na siyang magagawa dahil merong nakamamatay na lason ang kanyang buong katawan. Pero, nagulat na lang ito nung unti-unting bumukas ang kanyang bunganga dahil sa lakas ni Hardcore. Nung nakabuelo na ito ng maayos ay bigla na lang nawala ang yabang ng python dahil meron itong naramdamang kakaiba sa kanyang bunganga. Nahiwa na pala ito ng ating bida kaya makikita natin na bigla na lang itong nagkalasog-lasog. Hindi man lang nahirapan doon si Hardcore at sinabing sobrang dali na talaga ng larong iyon para sa kanya. Dahil natapos na niya ang quest ay nag-celebrate agad ito dahil mababayaran na din niya sa wakas ang kanyang utang kay Hart. Pero, inisip nito na parang may mali dahil hindi daw sinabi sa kanya ng system na natapos na niya ang SS level na quest. Nung nakita nito na merong dugo sa kanyang bagong armor ay bigla na lang itong nagpanik dahil masyado itong mahal para magkaroon agad ng mantsa. Pagkatapos niya itong linisin ng maayos ay natanggal na din ito ang lahat ng dugo na galing sa python kaya pwede na daw niyang tignan kung ano talaga ang problema ng kanyang quest. Pupunta na sana ito sa bangkay ng python pero bigla na lang tumama sa kanya ang napakalakas na skill. Pagkatapos noon ay lumabas na ang napakaraming players na nagtatago doon at sinabi na matagal na daw nilang hinihintay ang panahon na mapapagod ang hardcore level ang warrior. Nung merong nagtanong sa kanila kung napatay na ba nila ang siraulo ay sinabi ng isa na hindi nito kakayanin ang pinagsama-sama nilang atake. Hindi naman nila nakita na bumangon pala agad ang ating bida at hinanda na nito ang kanyang skill sa kanilang direksyon. Nung tumama na ito sa kanila ay hindi makapaniwala ang mga players dahil ang ginamit daw ng ating bida ay ang wizard skill na Hellfire. Dahil sa nangyaring yun ay napansin agad ng isa sa kanila na dahil sa ginawa ng ating bida ay naubos agad ang kanilang frontline. Hindi naman maipinta ang mukha nito ng dahil sa galit dahil ginastos daw niya ang lahat ng kanyang pera para mabuo ang planong yun. Kaya, sinabi nito sa lahat ng kanyang mga kasama na umatake na ng sabay-sabay ng walang titigil. Huwag daw nilang isipin ang kanilang mga mana at equipments dahil para naman ito sa kanilang plano na patayin ang hardcore level ng warrior. Galit namang sinabi sa kanila ng ating bida na ano daw ang karapatan ng mga noobs na yun para dungisan ang kanyang bagong armor. Dahil sa kanyang galit ay makikita natin na hindi na nito iniwasan ang atake ng mga player papunta sa kanya dahil puro lang naman ito miss. Pagkatapos noon ay nilabas na din nito ang kanyang espada at naghanda na para atakihin ang mga player na nagplano para patayin siya. Sa loob lamang ng isang iglap ay mabilis na nitong napatay ang lahat ng dahil sa kanyang skill na Moonlight Slash. Pagkatapos noon ay sinabi nito na kaya pala masyadong madali ang laban nila kanina ay hindi pa rin ito tapos. Ginamit daw ng Python ang kanyang dugo para gumawa ng isang summoning field at dahil doon ay ito ay naging isang zombie dragon. Doon na nito napagtanto na kaya pala isang SS level ang quest na yun ay dahil ito pala ang totoong anyo ng kanyang kalaban. Akala ng bata kanina ay hindi siya napapansin ng ating bida pero bigla siya nitong kinausap at sinabi na umalis na lang siya doon dahil hindi din naman gagana ang kanyang mga gagawin.
Bibigyan daw siya nito ng pagkakataon para tumakas dahil busy naman siya ngayon sa kanyang kalaban. Pero, nakita ni Hardcore na tuloy-tuloy pa rin ito sa pagdiretso papunta sa kanya at nung malapit na ito ay namukhaan niya ang kanina niyang pinatay sa city. Dahil level 3 lang ang batang yun ay hinarang lang ng ating bida ang kanyang kamay sa sandata nito dahil alam naman niya na hindi ito tatagos sa kanya. Pero, nagulat si Hardcore dahil dumiretso sa kanyang kamay ang kutsilyo nito at hindi lang yun dahil bigla na lang siyang nanghina ng sobra. Pagkatapos noon ay bigla na lang nag-iba ang kanyang itsura dahil isa lamang palang disguise ang bata kanina at tinanong na rin ito kay Hardcore na sa tingin ba talaga nito ay habang buhay siyang maghahari sa lugar na yun. Hindi naman ito pinansin ang sinabi sa kanya ng babae dahil nakatingin lang ito sa kanyang kamay habang tinatanong kung ano ang nangyayari. Dahil napansin nito na dinidedma siya ng ating bida ay bigla na lang nitong sinipa ang kanyang tiyan ng sobrang lakas. Sinabi nito na tapos na daw ang maliligayang araw niya dahil ang ginamit nito sa kanya ay ang paralyzing dagger. Habang unti-unting tumatayo ay minura nito ang babae at tinanong kung sino siya para gawin ito sa pinakamalakas na karakter sa larong iyon. Hindi naman natuwa doon ang babae kaya sinaktan niya ito ng malala habang hindi pa ito nakakalaban. Pero, tumigil din agad ito dahil napansin niya na hindi tinatablan si Hardcore dahil sa kanyang armor. Kaya, isa-isa nitong tinanggal ang lahat ng kanyang suot hanggang sa wala na itong saplot sa katawan. Nung sumigaw ang ating bida ay hindi natuwa ang babae kaya bigla na lang niya itong sinipa papapunta sa lapag. Tumingin ito ng masama sa babae at tinanong kung hindi ba siya nito kilala. Siya daw ang rank 1 nanogram server na yon na si Hardcore level ang warrior at pag nakawala daw ito doon ay papatayin siya nito ng paulit-ulit. Nung tinanong siya ng ating bida kung sino siya ay sinabi lang nito na malalaman din niya ito sa hinaharap pero habang hindi pa ito alam ni Hardcore ay mababaliw daw muna ito ng kakahanap sa kanya. Nung nakita nito na naglakad na palayo ang babae ay malakas nitong sinabi na ibalik nito sa kanya ang kanyang armor. Hindi naman na ito pinansin ng babae at sinabi na lang na mag-focus na lang muna siya sa kanyang kalaban dahil nandoon na ito sa kanyang likod. Bago tuluyang mawala ay sinabi sa kanya nito na ayon sa rules ng laro, babalik daw sa 0 ang lahat ng stats ng isang player pag namatay ito ng kahit isang beses. Kaya, ngumiti na lang ito at nagpasalamat sa armor at bigla na lang nawala. Pagkatapos noon ay wala na talagang nagawa si Hardcore kundi ang sumigaw na lang pero dahil hindi nga siya nakakakilos ay nakagat na ng monster ang kanyang ulo at tuluyan ng namatay. Mabilis nang lumipas ang ilang araw at makikita natin na lumipat na ang ating storya sa UP Land, ang capital city ng Eastern Kingdom. Nasa loob ng food alley ang karamihan ng mga players doon dahil ito ang madalas pinupuntahan ng mga bagong dayo sa lugar na yun. Makikita dito ang isang lalaki at ang kanyang aso na sobrang saya dahil natikman na din daw nila sa wakas ang pagkaing yun. Napalunok naman ang babaeng nanunood sa kanila sa likod dahil inisip nito na yun lang daw ang gusto niyang kainin habang nag-eensayo siya ng isang buong taon mag-isa sa kabunduhan. Ang tawag doon ay ang Yopi Grilled Skewers at ito daw ang specialty dish ng Yopi Land. Habang isa-isa nang tinatawag ang mga nasa harap ng babae ay lalo na itong nagiging excited dahil malapit na talaga siya. Pero, nung siya na ang kasunod ay bigla na lang siyang tinaboy ng isang malaking lalaki para sinjitin siya sa kanyang pwesto. Pagkatapos noon ay lumingon ito sa kanyang likod at sinabi sa babae na pasensya na kung inunahan siya nito pero malayo pa daw ang kanyang pinanggalingan para lamang matikman niya yon. Dahil sa galit ay seryosong tinanong sa kanya ng babae kung gusto na ba niyang mamatay. Sisigat pa lamang sana sa kanya ang malaking lalaki pero hindi na niya ito nagawa dahil bigla na lang siya nitong binato ng isang ginto at sinabi na para yun sa skewer at sa panggastos niya sa ospital. Pagkatapos noon ay mabilis na nitong inatake ang malaking lalaki kaya tumalsik na ito ng mabilis palayo at nabitawan ang kanyang pagkain. Bago ito mahulog sa lapag ay mabilis na itong sinalo ng babae at sinabi na isang buong taon niya itong hinintay bago matikman. Pagkasubaw niya dito ay makikita sa kanyang itsura ang sobrang saya dahil mas masarap pa daw ito kesa sa kanyang iniisip. Sasabihin na dapat nito sa tindero na bibili pa siya ng isa pero bigla na lang itong napalingon sa gilid dahil bigla na lang nagkaroon ng kaguluhan.
Nung lumapit ito para tumingin ay nanlaki ang mga mata nito nung nakita niya na merong sinasaktang tao doon sa harap ng lahat. Bumalik naman muna ang ating Stroya 10 minutes bago mangyari yun at makikita natin na merong kalaban ang ating bida. Sinusubukan nitong talunin ang monster sa kanyang harapan para mag-level pero hindi man lang niya ito kayang patayin. Dahil naiirita na sa kanya ang level 1 bunny ay inatake na rin ito si Hardcore para tigilan na siya nito. Dahil sa ginawa ng monster ay tumalsik agad ang ating bida sa malayo at nabali rin ang kamay nito na tinamaan ng atake. Habang sinusubukang tumayo ay inisip nito na nung kailan lamang ay siya ang pinakamalakas na player sa lugar na yun pero ngayon naman ay siya na ang pinakamahina. Nakita naman siya ng isang player doon na nakahiga at inaatake ng isang maliit na monster kaya ang inakala nito ay isa siyang baguhang player. Kaya, nilapitan niya ito at sinabi agad sa kasama niyang healer na tignan nito kung ayos lang ba ang lalaking yun. Hindi naman ito natuwa nung sinabi sa kanya ng ating bida na lumayo daw siya sa kanya dahil hindi naman ito kailangan ang kanilang tulong. Dahil sa ugali ni Hardcore at sa tunog ng kanyang boses ay parang pamilyar daw sa kanya kung sino ang nakahigang iyon sa lapag. Nung tinaas nito ang kanyang ulo ay doon na nakita ng kalbo na ito nga ang ating bida. Makalipas lamang ang ilang sandali ay dinala na niya ito sa gitna ng city at natatawa itong tinali sa harap ng lahat ng nandoon. Hindi naman alam ni Hardcore kung bakit ito ginagawa ng lalaking iyon kaya tinanong nito kung ano ba ang kanyang problema. Walang sumagot sa kanyang tanong dahil dumating na doon ang healer at sinabi nito na siya na ang bahala sa kanya simula ngayon. Namukhaan agad ng ating bida kung sino yun kaya sinabi nito na kung galit pa rin ito dahil sa mga ginawa niya dati ay kalimutan na lang daw sana nila yun at mag-move on na sa kanilang mga buhay. Hindi naman siya pinansin ng healer dahil pinagaling na agad nito ang sakit sa kanyang katawan. Pagkatapos noon ay agad na siya nitong sinipa ng sobrang lakas sa tiyan habang tumatawa. Habang pinapagaling na naman si Hardcore ay sinabi nito na hindi pa ito sapat para mawala ang galit nilang lahat sa kanya. Kaya, habang sinasaktan siya ng lahat ng nandoon ay pinapagaling siya ng pinapagaling ng healer para hindi siya mamatay at mawala sa laro. Nung kontento na ang lahat ay sinabi na ng healer sa ating bida na kailangan na niyang mag-quit sa larong iyon. Dahil kung hindi ay uulitin lang daw nila ito nang uulitin sa kanya hanggang sa magsawa siya. Hindi naman na sumagot sa kanya ang ating bida at inisip na lang nito na pag bumalik na sa kanya ang kanyang lakas ay ang healer na yun daw ang una niyang babalikan. Dahil sa lahat ng nangyari ay naputol na ang tali ni Hardcore sa kanyang kamay kaya nahulog na ito sa lapag ng una ulo. Bigla namang naramdaman ng ating bida na pinapagaling na naman siya ng healer kaya inisip nito na sasaktan na naman siya ng mga yon. Pero, bago pa nila ito magawa ay merong nagpatigil sa kanila at tinanong kung hindi pa ba sila nakontento doon. Ito pala ay ang moneylender na si Heart Hitter at ang kanyang alalay na si Reem. Ngumiti ito sa ating bida at sinabi na narinig daw niya na nawala na ang lahat-lahat sa sikat na hardcore level ang warrior. Tinanggi naman agad ito ng ating bida at sinabi na nagkamali lang siya pero mababawi din daw niya ang lahat ng iyon. Wala namang pakialam si Heart sa nangyari kaya tinawag na nito si Reem para ailapit nito sa kanya si Hardcore. Pinaalala nito sa kanya ang pinakaayaw niya at yun daw ang mga hindi marunong magbayad sa kanya ng utang. Habang pasikip ng paaykit ang sakal ni Reem ay dinagdag pa ni Heart na hindi lang kasi ito basta pera lang sa laro dahil meron din itong halaga sa totoong mundo. Bago pa ito matuluyan ay binitawan na ng babae kanina ang kanyang stick at mabilis nang tumakbo papunta sa direksyon ng ating bida. Sa isang iglap lang ay napunta na doon ang babae kaya binatukan nito si Reem para mabitawan niya si Hardcore. Dahil hindi alam ng alalay kung sino yun ay nilabas na nito ang kanyang espada at tinanong kung bakit siya nangingialam. Hindi naman agad ito sumagot sa lalaki dahil nilabas na rin ito ang kanyang espada at pinatama ito sa espada ni Reem para hindi ito nakatutok sa kanila ni Hardcore. Pagkatapos noon ay doon na niya sinabi sa kanilang dalawa na importanteng tao daw para sa kanya ang ating bida kaya hindi nito hahayaang saktan nila ito.